The way kumutanaw nimo, di na ka mudugay ning kalibutan na. Ay, grabe. The way kumutanaw nimo, pag tiningnan ka daw, hindi ka na magtatagal sa mundong ito. Galing! Kakakilabot yan ah. Kinanglan nimo ko. Kay hako kamuagi una ka. Wait lang guys, wait lang. Ulitin nga. The way kumutanaw nimo, di na ka mudugay ning kalibutan na. Kinanglan nimo ko. Kay hako. Ikaw, kailangan kita? Kailangan kita? Sigurado ka? Pag sure di ha. Ko kamuagi una ka kanto sa mahal. Oh, ito. Ang sabi niya? Nimo ko. Kay hako kamuagi una ka kanto sa mahal. Oh, dadaan daw po muna tayo kay Kibuloy. Aapakan daw po muna natin yung mukha niya bago tayo makapunta sa amahan. Saan kami dadaan? Sa mukha mo? Richie Borca, shoutout po. Sa mukha mo ba? Saan nga kami dadaan? Ihiga ka tapos dadaan kami sa'yo, ganon. Pwede naman yun. Ang dami-dami namin dito. Baka madurog yung buto mo. Noon kampi pa kami ng DDS na yan. Ngayon, kalaban, punando tayo. Kasi tuloy natin. Kung ilubong ka 6 feet under the ground, pero imong kalag, una makadtog langit, makikita sa anak. So ikaw yung makikita dun sa langit. Pero parang hindi ka sa langit makikita eh. Sa kulungan ka namin makikita eh. Nandun ka sa kulungan ngayon eh. Paano ka makapunta langit? Nakakulong ka pa. Sige nga, Kibuloy. Paano ka namin mamimit dun sa langit kung ikaw ay nasa kulungan ngayon? Maruina Sanchez, shout out. Medyo magulo, ano? Naguguluhan ako eh. Kaya ko ang sinaligan sa kaluwasan ning kalibutana. Siya daw yung pinagkatiwalaan sa kaligtasan ng mundong ito. Sa mundo natin. Kibuloy. Kung mapapansin nyo si Kibuloy dito, wala po siyang Bible verse na binabasa. Sarili niyang words yung pinapakain niya sa mga miyembro niya. Di ba? Oo. Sarili niyang words yung pinapalamon niya, sinasaksak niya sa utak ng mga miyembro niya. Parang naitsapwera na yung Biblia eh. Biblia, hindi ka na namin kailangan. Si Kibuloy lang, ligtas na kami. Parang ganun eh. Diba? Baliw talaga itong mga membro ni Kibuloy. Nagpalakpakan din ng mga tanga. Kaya ko man ang pultahan sa langit. Pintuan daw siya sa langit. Kibuloy! Paano ka magiging pintuan sa langit? Ikaw yung dumaan sa pintuan ng kulungan. Nandun ka sa kulungan. Ikaw mismo, dumaan ka sa pintuan ng kulungan. Paano ka pa magiging pintuan sa langit? Sino yung pintuan dun ngayon? Sige nga, Kibuloy. Sagutin mo yan. Kibs! Sige, ano pa sasabihin nito? I am the way, I am the door. In English mo lang eh. Kanina, tinagalog mo. Ngayon, English mo na naman. You are the way, you are the door. Grabe si Kibuloy. Translator din pala ito. Salamat po sa 982 thumbs up natin dyan. Maraming salamat. Dadaan sila papuntang kulungan. Ay, nako Kibuloy. Sige, tuloy natin. Mamatay mo. Mamamatay ka rin, siyempre. Mamamatay kami, mamamatay ka rin. Kaya nga lang, kami, mamamatay kaming malaya. Ikaw, mamamatay kang nasa kulungan.
din kami. Pero, mamamatay kaming malaya. Ikaw, mamamatay ka sa kulungan. Ano pa? Sige. Banat! Mamatay mo. Mamatay ka rin, siyempre. Namoy ka lang. Nguag ginasa kuwa. Paano dadaan yung kaluluwa namin sa iyo? Nandun ka nga sa kulungan eh. Ano yan? Bago na yan ngayon. Pag halimbawa, mamatay tayo. Oo. Pupunta muna ng kulungan yung kaluluwa natin. Dadaan muna dun kay Kibuloy yung kaluluwa. Dun sa kulungan. Kasi may kaluluwa daw tayo eh. Dadaan daw kay Kibuloy pag namatay tayo. So ano? Mamaya. Paano yan Kibuloy kung hindi alam ng aming kaluluwa yung address kung saan ka nakulong? Maliligaw yung aming kaluluwa, hindi makikita si Kibuloy. Kibuloy! Namay kalag! Grabe, ang hirap nun Kibuloy ha. Parang nangangat yung lalamunan ko dyan eh, sa mga ganyang pautot mo eh. Di ko kayang gayahin Kibuloy. Ito. Isunod natin to. Ito yung chicks. Another pastoral. Another tagapagtanggol. Sige, tuloy natin to. Sino po ang nagpapatakbo sa ating bansa ngayon? Sino ba nagpapatakbo sa ating bansa? Ba't mo kami tatanungin? Alam nga naman sabihin mo, si Kibuloy yung nagpapatakbo sa ating bansa. Natural. Ang PBBM administration. Sige, tuloy natin. Huwag po tayong makalimot, mga kababayan. Huwag po kayong makalimot sa gobyerno. Salamat po kay Alex Garchitorena Artwork. Maraming salamat po sa sa iyong pakulay. Maraming salamat po. Sige, tuloy natin. Hindi po si pastor ang kalaban ninyo. Huwag niyo pong gamitin. Hindi daw po si Kibuloy yung kalaban natin. Hindi naman namin kinakalaban si Kibuloy. Sinabi namin, kalaban namin si Kibuloy. Kinalaban ba namin si Kibuloy? Wala. Actually, mabait pa nga kami. Sabi namin, Kibuloy, harapin mo yung korte. Doon ka humarap. Diba? Wala naman kami sinasabing, kami, na naninirahan dito sa bansang ito, kinakalaban namin si Kibuloy. Wala pong ganun. Concerned pa nga kami. Pinapasuko nga noon para harapin niya yung kanyang problema. Kasi walang justice sa pagtatago niya. Sige, ibabalik ko lang kaunti. Ito yung sabi niya eh. Huwag po kayong makalimot sa gobyerno. Hindi po si pastor ang kalaban ninyo. Huwag niyo pong gamitin ang mga salitang kung walang kasalanan mag-surrender. Hindi naman po kami kahapon pinanganak. Hindi ka talaga pinanganak kahapon. Bakit? Pareho naman tayo Alam mo, yung ganyang words, na yan, luma na yan. Pwede bang, hindi naman ako pinanganak ng isang araw. Dapat binago mo. Para maiba naman ba? Diba? Bakit? Kailan ka ba pinanganak? Sabihin mo nga, sige nga. Gusto namin malaman. Kaya? Lahat naman na nandito, nagko-comment sa akin, hindi ka hapon pinanganak eh. Oo. Yung iba dito, 1990 pinanganak. Diba? 1951 yung iba. Hindi naman po kami mga tanga. Kami lang, hindi kami tanga, pero kayo tanga. Tanga kayo. Kami hindi, syempre. Kami to eh. Pero kayo tanga. Wag kang tao kami. Tao ka ba? Kayo po mismo nagpapatunay sa mga ginagawa ninyo ngayon. Anong patunay na sinasabi mo? Magpapadala po kayo ng mga ilang batalyon ng mga pulis? Paano kasi sinabihin niyo si PBBM na na kuting? Ayan tuloy, yung kuting pinadalhan kayo ng isang batalyong kapulisan. Libo-libong kapulisan. Sabi niyo kasi kuting eh.
Partida, kuting pa lang yan, ha? Sabi nyo, ha? Paano pag Miguel Leon na yan? Sabi nyo kasi nang aasar kayo, kuting ka, oh. Sige nga, lumuhod kayo ngayon sa tinatawag yung kuting. Sige, sabihin nyo pa, kuting ka. Tingnan natin. Ba't natatakot kayo sa kuting? Ba't nagre-reklamo kayo? Kuting pala si PBBM, eh. Bakit nag-iiyakan kayo dyan? Kuting nga, eh. Yung agila nyo, kumusta? Naging basang sisiw. K.O. Shoutout kay Annalisa Marcos. Mga elite forces, full battle gear. Bakit? Mga terorista po ba kami? Hindi. Yung iba dyan sa inyo, pukpok. Yung iba manyakis. Natural, pulis yan, eh. Alam nga namang anong dadali ng pulis? Ano bang meron yung pulis? Natural, may baril yan, may armor. Pulis nga, eh. Ano bang ini-expect mo sa pulis? Pag pupunta dyan, magsiserve ng warrant, kawali yung dala? Ano ba yan? Tagaluto ba yung pulis? Chef ba yan? Natural pulis yan. May mga baril yan. May mga armor. May shield pa. May batuta. Pulis nga, eh. So, iba na pala ngayon. Habibi RB, shoutout. Iba na pala ngayon. Pag sinabing pulis, ang dapat nasa isip natin, may dala silang kawali. Kasi magluluto sila. Bobo ka rin, ano? K.O. Bobo ka talaga. Ano po bang ginawa naming masama? Wala naman kayong ginawang masama. Wala naman. Siguro ang pagkakamali nyo lang, bastos kayo. Pero ang may masamang ginawa dito, yung inyong leader. Oo, yun talaga yun. Diba? Kayo wala naman, medyo sinungaling at bastos lang kayo, fake news. Yun lang naman siguro yung nagawa nyo. Pura aligasyon, madali lang po magbigay ng aligasyon. Yung mga totoong pumapatay, mga totoong sumisira ng bayan natin, bakit hindi po kayo din maging obsessed? Tingnan mo naman, sa panahon ni Digong, ang daming namatay. Sa panahon ni PBBM, marami ba? Meron ba? Parang pinapatamaan mo si Digong dyan, ah. Tinitira mo si Digong, ah. Digong, tinira ng pastoral ni Kibuloy. Yan yung title. Pinaparinggan mo si Digong. Halatang halata naman. Alam ng mga Pilipino na maraming namatay sa panahon ni Digong. Diba? Yun. Pastoral ni Kibuloy. Binanatan si Digong. Pinaringgan si Digong. Digong, grabe, tinitira ka nito, ikaw na bahala dyan. So ano po pinapakita nito? Demonyo na rin po ba nagpapatakbo ng ating bayan ngayon? Kayo yung demonyo. Wag niyong ipapasa yung kademonyuhan nyo, no? Wag niyong ipapasa yung kademonyuhan nyo dahil kayo yun. Ang administrasyon na to, na tinatawag niyong demonyo, tumutulong sa Pilipino. Unti-unting inaangat yung bansa. Dahil nung panahon ni Digong, ang ating bansa ay nagtalitsi-litsi. Dahil sa panahon na yun, demonyo ang nagpapatakbo ng ating bansa. Diba? Hindi po ganun ang mga Pilipino. Gumising po tayo. Uy, matagal na kaming gising. Actually, matutulog na nga ako mamaya, eh. Oo. Matagal na kaming gising kaninang umaga pa. Andito na, nagla-live na nga ako, eh. Diba? O kung ikaw gusto mong magising ng magising, kasi kumakain kayo ng pulburon, o hindi kayo lang yun. Ano, nang hihikayat kayo, hikayatin mo kami. Pukpukin kita nito, nakikita mo to? Huwag mo akong idadamay sa kalukuhan nyo dyan. Huwag nyo kaming hihikayatin dyan. Ipaglaban nyo kung anong gusto nyo ipaglaban. Putang ina nyo dyan, ha? Huwag nyo kaming hihikayatin. Nanggigigil ako pag hinihikayat ako dyan sa grupo nyo, eh. Kayo lang. Ha? Ang ina.
Matutulog na nga ako, papagisingin mo ako. Tarantado. Tingnan po natin ang totoong problema ng ating bayan. Ang problema ng ating bayan ay ang manyakis mong pastor. At salamat dahil nasa kulungan na ngayon. Makukulong siya ng 2,000 taon. Hindi, joke lang. Hindi naman 2,000, grabe ka naman, ballpoint man. Sobra-sobra ka na eh, no? Abuso ka na ba? Shoutout kay Marlene Archivido. May jacket ba si, bigyan natin ng jacket. Wait lang. Tatawa ako sa babaeng ito. Marami po talaga tinira si Digong, pati pastoral, sabi ni Ed Gregorio Jr. Agoy. Yan na. Ipipin natin. Yan. Grabe naman yan. Si Pastor po at ang Kingdom of Jesus Christ, lahat po kami dito, gusto naming mahalin ang bayang ito. Yan po. Minahal niyo ba yung bayang ito? Wag nga ako. Sagpaon ta karon. Kasi ang turo sa amin ni Pastor. Mahalin yung bayan? O limusan yung bayan? Paano niyo minahal yung bayan? Mamels 1971, shoutout. Paano niyo minahal yung bayan? Kayo ngayon nanlilimos. Ako ngayong nilimusan niyo eh. Nagtatrabaho ako noon. Magkano yung kinikita ko per day? 500 plus. Sasakay ako ng bus. Anong mangyayari pag sakay ko ng bus? Aba, may magdadasal sa'yo. Tuwan-tuwa naman ako kasi sabi ko, ay, dinadasalan tayo nito. 'Di ba? Okay lang yan kasi mabait naman pala itong mga to eh. Dinadasalan tayo eh. Walang problema. Sabi ko, ay, salamat, no? Salamat, sabi ko. Abay, maya-maya pagkatapos magdasal, bigyan ka ng sobre. Kala ko ba libre yung pagdarasal? Kailangan pa pala natin magbigay. Di nabawasan ng 50 yung sahod ko. Binigay ko doon sa nanlilimos. Dapat kung mahal nyo yung bayan, mahalin nyo rin yung Pilipino, mga Pilipino. Hindi nyo huhut-hutan. Hinuhut-hutan nyo kami. Kala namin libre yung dasal nyo. May sa demonyo pala kayo. Diba? Aminin natin yan. Yung mga nandyan, yung mga nagko-comment dyan, nakapagbigay din yan. May ambag tayo sa kingdom ni Kibuloy. Yung po yung ano dyan, yung po yung totoo dyan. Diba? Kakahiya kayo. Anyway, sunod po natin ito. Itong video na ito. Matagal na, pero gusto ko lang balikan, no? Kasi may something dito eh. Pag-uugali ni Torre. Sa halip na sumalamin sa kanya ang mabuting turo ng iglesia, lantaran ang Ay, shoutout po sa mga iglesia ni Cristo dyan ha. Eto, dinadamay yung iglesia ni Cristo. Ang layo naman kasi, si Torre kasi, ano siya? Leader. Pinapatupad yung batas. Iba yung simbahan, iba yung trabaho. Si Torre, General Torre, ay nagtatrabaho lang ng maayos. Okay? Pero, ang mga QGC, pinipilit na ang iglesia ni Cristo, no, na isali sa issue. Ito po, panoorin po natin. Pag-uugali ni Torre. Sa halip na sumalamin sa kanya ang mabuting turo ng iglesia, lantaran ang pagiging magaspang ng kanyang pag-uugali. Alam ko hindi. Ganyan magbalita yung isiminay. Kasi kung papansinin mo sa mainstream media, hindi po sila ganyan magbalita. Hindi po sila bias. Diba? Si Oli. Isa pa to si Oli. May issue din to sa pambubudol. Alam nyo kung ano yon? Masingit ko lang to. Etong si Oli, itong bangag na to, anong nangyari dito? Meron siyang isang supporter na binintahan niya ng sasakyan. I think 300,000 yata yon. Second hand siya. Okay? Pero ang mahal, 300,000. Anong nangyari? Binili ngayon nung sumusuporta sa kanila. Binayaran at tinanggap yung sasakyan. Agoy! Nung papaanda rin daw yung sasakyan, parang bulok-bulok na ba? Di na umaandar ng maayos. Sira-sira na.
300,000 second hand. Tapos nagsumbong yung nabudol doon kay Bayad Bay. Hindi pinansin ni Bayad Bay. Siyempre kapatid niya yung may gumawa ng pambubudol eh. O, di ba? Yan kasi, magpauto pa kayo sa ano, mga to. Oo. Kawawa po kayo. Hindi naman po ganito ang gawain ng mga taga-iglesia ni Cristo. Sa aking pagkakaalam, they are fair and just. No, mababait po yan. Anong connect sa iglesia ni Cristo sa ginagawa ni General Torre? Anong connect? Pinapatupad niya yung batas, 'di ba? Kung ano yung warrant, doon siya nagpo-focus. 'Di ba? Anong connect doon sa simbahan sa trabaho? 'Di ba? Hindi naman si General Torre naging bastos sa Isiminay. 'Di ba? Sadyang Isiminay lang po yung bastos, kaya nasasagasaan sila. Okay, tuloy natin. Argel Valenzuela, shoutout. Pero medyo kakaiba ata ang galawan ito. Ang batikang mamamahayag naman na si Jason Sa kwenisyon kung bakit Jason Sa, umamin po ito si Jason Sa na every month, milyon po yung natatanggap nito. Milyon ha? Iwan ko lang ngayon kasi wala ng pondo. Pero grabe ka naman, Jason Sa. Nakakatanggap ka ng milyon monthly tapos yung ipin mo hindi mo mapaayos? Ha? Hindi mo man lang mapaayos yung ipin mo? Buti pa to si Banang nagbuli na ng pustiso sa Shopee, second hand. Kaya kaya na niyang kumain ng matigas na manok. Buti pa si Banang nakabili ng second hand na pustiso. Eh ikaw, milyon yung kinikita mo monthly. Tapos, ganyan ka? Kakahiya naman. Tuloy natin to. tila hinahayaan lang ng mga taga-INC ang ganitong asal ni Torre. Ako makapaniwala na kung ako yung leader ng INC ngayon, wala po akong karapatang sitahin si Torre. Kasi, trabaho niya yan. Pinapatupad niya yung batas. Batas yan eh. Iba kasi yung batas ng simbahan, iba din yung batas or gobyerno. Iba yun. Wala akong karapatang sitahin siya. Kailangan kasi ang kapulisan may pangil din. Alam nga namang hayaan niya na bastos sila na lang yung bastusin. Di sila pumalag, di ba? Sinasabi iglesia sinasabi yung hangin kung saan na naglabasan, no? Si General Torre. Kasi alam mo ako, 18 taon ako sa pagiging supervising producer sa telebisyon. O yun na nga 12 taon, tapos ganyan pa rin ipin mo. Buti pa si Banang. Mambudo lang sa mga sponsor. Magbili ko na ng pustiso, tapos yun na, nakabili na ng second hand na pustiso. At least nag-effort ang kupal. O diba? Kalahati ng empleyado ko, mga iglesia. Kaya naman pumapasa yan, eto na, gumagawa niya ng kwento ngayon. Madali lang gumawa ng kwento eto na, Iglesia ni Cristo, ginagamit kayo ng isiminay ng mga kulto. Grabe yung panggagamit sa inyo, Agad sa akin noon. Abraham de la Cruz, shoutout. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom, hindi nangangalunya. Lahat ng kabutihan ng pagiging Tapos? Kristiyano nasa kanila. Kaya hindi ko maintindihan kung totoong iglesia ito si Mr. Torre, dahil alam ko hindi pinapayagan niya ng simbahan, lalo na ni Ka Eduardo, no? Mataas ang respeto ko rin sa mga yan Nagtataka rin si Master Judea kay Torre dahil kung tunay raw na kinikilala niya ang mga turo ng INC ay hindi daw dapat ito ang ipinapakita ng isang general. So anong dapat gawin ng isang general pag nagpapatupad ng warrant? Pupunta dun sa lugar na yun tapos kamay-kamayan kayo dun.
Ay, nandito po kami, hulihin po namin si Kibuloy. Okay lang ba? Parang ganon, gusto nyo ganon. Sino ba kayo? Putang ina nyo. Diba? Pero ang tanong dito, no, tanongin natin yung mga taga-INC. Kung ganito ba talaga yung ugali nila. Kasi ito si alam natin na hindi turo ng INC yung mapang-api sa kapwa. So, si Torre po, bakit po pala bintang, walang modo, sinungaling, isang general na pahamak at vindictive? Sa huli nagbitaw ng tanong si Master Judea para sa mga taga-INC. Once again, tanong po sa mga taga-INC, ganito po ba ang ugali ng Iglesia na Cristo? Tamo. Pinapasama na yung Iglesia ni Cristo. Diba? Ang pulis kasi, dapat may tapang ka, pulis ka eh. Lalo na pag mag-serve ka ng warrant. Kasi, maaring buhay mo yung maging kapalit pag tatanga-tanga ka. Pulis ka, tatanga-tanga ka, maaring buhay mo yung maging kapalit. So, kailangan may tapang ka, aktibo ka sa bawat paligid mo. Kasi, hindi basta-basta itong hinahanap ninyong tao. Marami ng tinerador ito na pag-aari ng babae. Hindi basta-basta yan. Tapos ngayon, pinapasama nila ngayon yung ANC. Kayo na po yung humusga dito sa mga gunggong na to. Ikaw, Master Jodiap, hambalusin ko yung utak mo eh. Tatanga-tanga ka, mandadamay ka pa ng relihiyon. Diba? Ako, ma-Muslim, INC, Iglesia ni Cristo, wag lang po KOJC. Hindi ko nare-respeto yung KOJC na yan. Ito yung para sa inyo, mga demonyo kayo. Diba? Pero the rest, malaki yung respeto natin sa mga Muslim, INC, Iglesia ni Cristo. Pero respeto natin yan. Born again. Pero respeto natin yan. Pero itong kulto ni Kibuloy, wala akong respeto dyan. Kasi iba na yung turo dyan eh. Hindi na po sila gumagamit ng Bible dyan. Buti pa nga sa Muslim, may Quran sila. Binabasa nila dun. Ganun din sa INC, Katoliko, Born Again, sa Badista, meron din. Pero dito kay Kibuloy, wala pong Bible. Sige nga, paano kita bibigyan ng respeto kung ganyan ka? Diba? Naku po.